The U.S. military said early Friday that an Iranian drone carrier was attacked and set ablaze. The Iranian military did not immediately acknowledge the attack. Sa loob lamang ng 2 araw, nagbago ang sitwasyon sa dagat sa Middle East. Sa isang mabilis na operasyon, halos nawala ang malaking bahagi ng naval forces ng Iran. Para sa maraming analyst, ang pangyayaring ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa seguridad ng lugar at sa takbo ng digmaan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ayon kay Donald Trump noong March 3, sinabi niya na wala na silang Navy, tuluyan na itong nawasak. Ito ang naging pahayag ng Pangulo ng United States matapos ang 2 araw ng matinding labanan na halos nagbura sa karamihan ng mga barkong pandigma ng Iran sa dagat. Hinamon ng Iran ang United States, ngunit para sa maraming analyst isang malaking pagkakamali iyon. Sa loob lamang ng 2 araw, sunod-sunod na bomba at mga misail ang bumagsak sa mga target. Dahil dito, karamihan sa mga barkong pandigma ng Iran ay nawasak o hindi na magagamit. Para sa kasaysayan ng bansa, isa ito sa pinakamalaking pagkatalo ng kanilang Navy. At ayon sa ilang eksperto, maaring mas lumala pa ang sitwasyon ng pamahalaan ng Iran na ngayon ay tila unti-unting nawawalan ng lakas. Nagsimula ang lahat matapos ang unang wave ng airstrikes mula sa United States at Israel. Tinamaan sa mga pag-atake na ito ang ilang leader ng Iran. Bilang sagot, naglunsad ang Iran ng pag-atake sa ilang base militar ng United States sa Middle East. Ngunit mas malaki ang naging sagot ng Amerika. Malinaw ang mensahe ng Washington na kung aatake ang Iran sa mga base ng Amerika, sasagutin ito ng mas matinding aksyon. Ang naging sagot ay isang malaking operasyon na nagresulta sa halos tuluyang pagkawasak ng naval fleet ng Iran. Nagliparan ang mga Tomahawk cruise missile ng United States at tumama sa mga target na bahagi ng naval infrastructure ng Iran. Ang bilis at laki ng operasyong ito ay nagbigay ng napakaliit na oras para makapaghanda ang Iranian Navy. Sa huli, malinaw ang naging resulta. 11 barkong pandigma ng Iran ang nawasak o hindi na magagamit. Kasama sa mga ito ang ilang attack submarines. Para sa maraming observer, malinaw ang mensahe ng operasyong ito. Anumang hakbang na gawin ng Iran laban sa United States ay maaring sagutin ng mas malaki at mas mapaminsalang aksyon mula sa Amerika. Ito ang sinabi ng United States Central Command o CENTCOM. Ayon sa kanilang pahayag, ang Gulf of Oman ay tila nawalan ng Iranian warships. Sa kanilang mensahe sa social media, sinabi ng CENTCOM na 2 araw bago ang operasyon ay may 11 barko ng Iran sa Gulf of Oman. Pagkatapos ng 2 araw ng labanan, wala na ni isa ang natira sa lugar na iyon. Dagdag pa ng kanilang pahayag, sa loob ng maraming dekada ay ginamit ng Iran ang mga barko nito upang harasin at minsan ay atakihin ng mga international shipping vessels sa lugar. Ngunit ayon sa kanila, tapos na raw ang panahong iyon. Malinaw na isa ito sa mga dahilan kung bakit naging target ng operasyon ng naval fleet ng Iran. Ngunit ang mas malaking balita ay ang bilis ng pagkawasak ng kakayahan ng Iran sa dagat. Hindi lamang pahayag ng militar ang basehan ng mga ulat. Lumabas na rin ang mga satellite image na nagpapakita ng lawak ng pinsala matapos ang mga pag-atake. Isa sa pinakamalaking nawalan ay ang Iris Makran. Ito ang kauna-unahang forward base ship ng Iran. Ayon sa ulat ng Naval News, tinamaan ang barkong ito habang nakadock sa Bandar Abbas. Dati itong oil tanker na ginawang military vessel upang suportahan ang mga helicopter operation sa dagat. Napakalaki ng barkong ito. May displacement itong humigit kumulang 120,000 tons. Dahil dito, isa ito sa pinakamalalaking barko sa buong Middle East. Sa mga satellite image na lumabas, makikita ang apoy sa paligid ng pier. Makikita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa gitnang bahagi ng barko. Hindi lang ang Iris Makran ang nawasak sa mga pag-atake. Isang Jamaran-class corvette na nakadaong sa Chabahar ang tinamaan din. Ang ganitong uri ng barko ay kayang maglunsad ng anti-ship missiles, surface-to-air missiles at torpedoes. Mahalaga sana ang mga barkong ito sa plano ng Iran sa dagat. May 6 na ganitong barko ang Iran. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi bababa sa isa ang malubhang na pinsala sa Konarak Naval Base. Sa mga satellite image, makikita ang makapal na usok na lumalabas mula sa barko. Hindi pa doon natapos ang listahan ng pinsala. Ayon sa ulat ng The Telegraph, ang mga satellite image mula sa Planet Labs ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa Bandar Abbas area.
Noong February 22, may 11 barkong pandigma na nakapwesto sa lugar. Pagkatapos ng malakas na bombing campaign ng United States, ang parehong lugar ay natakpan ng makapal na itim na usok sa loob lamang ng 48 hours. Halos nabura ang naval posture ng Iran. Ang fleet na inaasahan nilang magiging sandigan sa dagat ay biglang nawala sa labanan. Para sa maraming analyst, hindi lamang ito simpleng military setback. Isa itong malaking dagok sa kakayahan ng Iran na ipakita ang lakas nito sa Persian Gulf at sa mga kalapit na dagat. Makikita sa mga larawan na inilabas ng The Telegraph ang nasunog na labi ng Iris Makran. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking pagkawala ng Iranian Navy. Mas mabigat ang pagkawasak ng Iris Shahid Bagheri. Ito ang barkong pinakamalapit sa isang aircraft carrier na mayroon ng Iran. Ito rin ang pangunahing base ng kanilang mobile drone operation sa dagat. Ayon sa ulat ng WION, tinatawag itong isang mothership. Mula sa barkong ito inilulunsad ang mga drone na ginagamit laban sa mga base ng United States at sa ilang bansa sa Gulf mula nang magsimula ang kampanya laban sa Iran. Tulad ng Makran, ang Shahid Bagheri ay hindi orihinal na barkong pandigma. Isa itong commercial vessel na binago upang maging military platform. Para sa maraming analyst, dito makikita ang isa sa mga kahinaan ng Iranian Navy. Kapag ang isang barkong ginawa para sa commerce ay ginawang pangdigmaan, mahirap itong makipagsabayan sa mga tunay na warship na idinisenyo para sa labanan. Sa loob ng 48 oras ng matinding pag-atake, malinaw ang ipinakita ng digmaan. Kapag ang modernong armas ay tumama sa mga barkong binago lamang mula sa civilian ships, halos wala itong laban. Dagdag pa ng UK Defense Journal, ang Iris Shahid Bagheri ay may kakayahan ding maglunsad at tumanggap ng mga helicopter. Ibig sabihin mas malaki ang papel nito sa operasyon ng Iran kaysa sa paggamit lamang ng drone. Ngunit matapos ang mga pag-atake, tuluyan na itong nawala sa laban. Sa isang komentaryo, pabirong sinabi ni Copy Army na maaring ito ang unang aircraft carrier na lumubog mula pa noong panahon ng World War II. Maaring medyo malayo ang paghahambing kung ikukumpara ito sa mga tunay na carrier ng United States tulad ng USS Abraham Lincoln CVN-72. Ngunit para sa Iran, napakalaki ng kahalagahan ng barkong yon. Ang pagkawala ng Shahid Bagheri ay malaking problema sa kanilang plano. Malaki ang papel ng barkong ito sa plano ng Iran na gamitin ng mga drone laban sa mga base at barko ng Amerika. Ngayon nawala na ito, nabawasan ng malaki ang kakayahan ng Iran sa dagat. Habang nagpapatuloy ang 48 oras ng matinding pag-atake, iniisip marahil ng pamahalaan ng Iran kung hanggang saan pa lalala ang sitwasyon. Ngunit mas lumala pa ito. Ayon sa ulat ng The Telegraph, halos tuluyang nawasak ng puwersa ng United States ang headquarters ng Iranian Navy sa Bandar Abbas. Kasabay nito, napatay sa isang Israeli airstrike si Ali Shamkhani. Isa siya sa mga mahalagang personalidad sa naval leadership ng bansa. Sa puntong yon, 3 malaking pagsubok ang sabay-sabay na tumama sa Iran. Nawalan sila ng halos buong fleet sa Gulf of Oman. Nasira ang kanilang pangunahing naval headquarters at napatay ang isa sa kanilang pinakamataas na admiral. Hindi ito simpleng pagkatalo. Para sa kasaysayan ng Iran, isa itong napakalaking military disaster. Para sa mga Iranian na nakaranas ng mga pangyayari noong dekada 1980, maaaring may pakiramdam na parang naulit ang kasaysayan. Noong panahong iyon, naranasan din ng Iran kung paano sirain ng United States ang kanilang naval forces. Ang nangyayari ngayon ay nagpapaalala sa isang pangyayari sa nakaraan na tinatawag na Operation Praying Mantis. Noong huling bahagi ng 1970 at noong dekada 1980, madalas magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng United States. Noong 1979, dinukot ng mga Iranian revolutionary 52 opisyal ng embahada ng Amerika at ginawa silang hostage. Nanatili silang bihag sa loob ng 444 days. Sinubukan ng United States na iligtas ang mga bihag sa isang operasyon na tinawag na Desert One. Ngunit nabigo ang operasyon at nagresulta sa pagkamatay ng 8 American servicemen. Noong 1983 naman, isang suicide bomber na konektado sa Iran ang pumatay sa 241 American Marines at sailors sa Beirut. Pagkaraan ng 4 na taon, muli na namang nakaranas ng malaking problema ang United States sa Middle East nang atakihin ng isang Iraqi jet ang USS Stark FFG-31. Sa pag-ataking iyon, namatay ang 37 American sailors. Pagkatapos ay dumating ang April 18, 1988.
Sa araw na yon inilunsad ng United States ang Operation Praying Mantis. Sa loob lamang ng ilang oras, sinira ng Amerika ang 2 Iranian oil platforms, isang missile boat, 2 frigates at 3 armadong speedboats. Para sa maraming observer noon, yun ang pinakamabigat na problema sa naval forces ng Iran. Ngunit ayon sa ilang analyst ngayon, ang mga nangyayari sa kasalukuyang digmaan ay parang modernong bersyon ng parehong pangyayari. Ngunit mas mabilis ang naging resulta. Noong Operation Praying Mantis, halos kalahati ng Navy ng Iran ang naparalisa sa loob lamang ng ilang oras. Para sa isang militar sa dagat na may kasaysayan pa mula sa unang Persian Empire, mahigit 2,500 years na ang nakalipas, napakalaking kahihiyan iyon. Ngunit para sa maraming analyst ngayon, tila maliit na pangyayari na lamang iyon kumpara sa nangyari sa kasalukuyang digmaan. May isang kakaibang bahagi sa kwento. Ang mga matatandang admiral ng Iran ay maaaring nakakaramdam ng deja vu dahil parang naulit ang kasaysayan. Ngunit kasabay ng pakiramdam na iyon ay isang tanong. Paano nangyari ulit ito? Sa loob ng maraming dekada, naghanda ang Iran para sa posibilidad ng isang malaking labanan laban sa United States. Matapos ang Operation Praying Mantis, binago nila ang kanilang naval doctrine upang hindi na maulit ang nangyari noong dekada 1980. Ayon sa mga analyst, gumawa sila ng plano na nakabatay sa tinatawag na asymmetric warfare. Sa planong ito, gagamit ang Iran ng swarm tactics. Magpapadala sila ng maraming fast attack boats na sabay-sabay lalapit sa mas malalaking barko ng Amerika upang mapalibutan ang mga ito. Habang ginagawa iyon, magpapaputok sila ng land-based anti-ship missiles mula sa baybayin. Kasabay nito, gagamitin din ang kanilang submarines upang mag-ambush ng mga barko ng United States. Alam ng Iran na hindi sila makakasabay sa lakas ng naval firepower ng Amerika kung diretsong labanan sa dagat. Kaya gumawa sila ng layered strategy. Sa planong ito, mabilis na papasok at lalabas ang kanilang maliliit na bangka habang nagpapaputok ng missiles at torpedoes. Sa papel, mukhang maayos ang planong ito. Ngunit sa totoong labanan, halos wala sa planong iyon ang nangyari. Ang dahilan ay simple. Ang inaasahan ng Iran ay isang labanan na parang Operation Praying Mantis. Ngunit ang ginawa ng United States ay ibang klase ng operasyon. Ang naval doctrine ng Iran na ginawa noong 1990 ay nakatuon sa ship-to-ship battle. Inaasahan nila na makakalapit ang kanilang mga fast attack boats sa malalaking barko ng Amerika. Inisip din nila na maaari nilang maipit ang mga US warships sa makikitid na tubig tulad ng Strait of Hormuz. Kapag nangyari iyon, magiging madaling target ang mga barko ng Amerika para sa missiles mula sa fast boats, torpedoes mula sa submarines at drones mula sa kanilang improvised carriers. Ngunit pagdating ng 2026, alam na ng United States ang planong iyon. Sa tulong ng patuloy na drone surveillance at iba pang intelligence system, alam ng Amerika kung nasaan ang mga barko ng Iran. Dahil dito, hindi na nakalapit ang Iranian Navy sa mga puwersa ng United States sa Persian Gulf. Malaki na rin ang pagbabago sa teknolohiya ng digmaan mula noong 1990. Ang mga modernong surveillance system at precision weapons ay nagbigay ng malaking kalamangan sa Amerika. Hindi sumali ang United States sa gulo na inaasahan ng Iran. Sa halip na maghintay ng ship-to-ship battle, pinili ng Amerika ang ibang plano. Sirain ang buong fleet ng Iran bago pa ito makalabas sa kanilang mga port. Ginamit ng United States ang mga armas na hindi kayang sagutin ng Iranian strategy. Mula sa malayong distansya, nagpakawala sila ng Tomahawk cruise missile. Ang mga missile na ito ay inilunsad mula sa mga barko at submarines na napakalayo sa Iranian coast. Dahil dito, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng Iranian Navy na gamitin ang kanilang swarm tactics. Sa loob lamang ng ilang oras, bago pa makalabas sa pantalan ang maraming barko ng Iran, tinamaan na sila ng mga Tomahawk missiles bilang bahagi ng Operation Epic Fury. Sa madaling salita, hindi nagkaroon ng pagkakataon ng Iranian Navy na ipatupad ang planong inihanda nila sa loob ng maraming dekada. Ang Tomahawk cruise missile na ginamit ng United States ay may napakalayong abot. Mas malayo ito kaysa sa karamihan ng armas na inaasahan ng Iran na gagamitin ng Amerika sa laban. Dahil dito, ang mga barko at platform na naglulunsad ng mga missile ay hindi na kailangang lumapit sa mga warship ng Iran. Isa sa mga tinamaan ng planong ito ang Iris Makran. Mula sa daan-daang milya ang layo, sunod-sunod na tumama ang mga Tomahawk missile sa barko. Dahil sa bilis at dami ng mga tumama sa mga ito, halos wala ng oras ang barko upang mag-react o ipagtanggol ang sarili.
Pinaniniwalaan na ang mga Tomahawk na iyon ay inilunsad mula sa mga Arleigh Burke-class destroyer ng United States. Ito ang mga barkong inaasahan ng Iran na lalapit sa kanila para magkaroon ng direktang labanan sa dagat kasama ang kanilang fast attack boats. Ngunit hindi yun ang nangyari. Ang Tomahawk missiles ay may abot na humigit kumulang 1,600 kilometers o halos 1,000 miles. Ibig sabihin habang nakadaong pa lamang ang mga barko ng Iran at naghihintay ng laban, ang unang nakita nila ay mga missile na paparating bago pa sila makapagmaneobra. Sa madaling salita, naghihintay ang Iran ng mga barko ng Amerika. Ang dumating ay isang malakas na ulan ng missiles na hindi nila kayang pigilan. Ni hindi man lang nila nakita ang mga barkong naglunsad ng mga iyon. At hindi pa doon natapos ang operasyon. Ayon kay Max Afterburner, matapos tamaan ng sunod-sunod na Tomahawk missiles ang mga barko ng Iran, sumunod naman ang mga fighter jet ng United States. Malaki ang posibilidad na gumamit ang mga ito ng JDAM precision bombs upang tapusin ang mga target na natira. Ang naging resulta ay isang planong halos perpekto ang pagkakagawa. Una, tinamaan ng Amerika ang mga barko ng Iran mula sa napakalayong distansya. Nang nagkagulo na ang kanilang fleet at nasira ang kanilang depensa, saka lamang lumapit ang mga fighter jet upang tapusin ang mga natitirang target. Hindi ito naging tradisyonal na naval battle. Mas kahawig ito ng isang demolition operation laban sa isang puwersang naghahanda para sa ibang uri ng digmaan. Sa loob lamang ng 48 hours, halos nabura ng Amerika ang paraan na inihanda ng Iran sa loob ng maraming taon. Ayon sa ulat ng US Naval Institute o USNI, matagal nang pinag-aralan ng United States ang mga taktika ng Iranian Navy. Alam nilang gagamit ang Iran ng tinatawag na asymmetric naval warfare. Kasama sa planong iyon ang paggamit ng missile boats, maliliit na submarines, naval mines at anti-ship missile batteries. Madalas ding banta ng Iran na isasara nila ang Strait of Hormuz gamit ang ganitong mga taktika. Dahil dito matagal nang nakadeploy sa lugar ang mga puwersa ng Amerika na handang harapin ang ganitong uri ng banta. Halimbawa nito ang Seahawk helicopters na may Hellfire missiles na nakabase sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Ang pagbanggit sa Strait of Hormuz ay mahalaga dahil iyon mismo ang lugar na inaasahan ng Iran na magiging sentro ng labanan. Plano nilang maipit doon ang mga barko ng Amerika sa makikitid na tubig upang maging madaling target. Ngunit sa huli, hindi na umabot sa ganitong sitwasyon ang labanan. May isa pang mahalagang punto sa nangyari. Sa unang tingin parang ang layunin ng Amerika ay sirain lamang ang militar ng Iran. Ngunit ayon sa ilang eksperto, hindi iyon ang buong dahilan. Ayon kay Dr. Andreas Bohm ng University of St. Gallen sa Switzerland, kung ihahambing ang Navy ng Iran sa lakas ng naval forces ng United States, napakalaki ng agwat ng dalawa. Ayon sa kanya, mahina na ang Iranian Navy dahil sa matagal na sanctions. Marami sa kanilang kagamitan ay luma na. Ang kanilang Air Force ay gumagamit pa rin ng ilang aircraft na ginawa pa noong panahon ng Shah bago ang Iranian Revolution. Sa madaling salita, ang militar ng Iran ay hindi kasing lakas ng ipinapakita nito. Dahil dito, ang pagwasak ng United States sa Iranian Navy ay hindi lamang tungkol sa pagtanggal ng isang banta sa militar. Ayon sa ilang analyst, hindi naman talaga malaking banta ang Iranian Navy kung ihahambing sa lakas ng Amerika. Mas mahalaga sa United States ang isang bagay. Siguraduhin na manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang ruta ng mga barkong nagdadala ng langis sa mundo. Kapag naisara ang daanang ito, maapektuhan ang supply ng langis sa maraming bansa. Malaki ang papel ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan. Ayon sa mga ulat, halos 20% ng lahat ng crude oil sa mundo ay dumadaan sa rutang ito. Ibig sabihin ang maliit na bahagi ng dagat na ito ay konektado sa napakalaking industriya ng enerhiya sa mundo. Alam ito ng Iran. Kaya ginagamit nila ang kanilang Navy bilang pressure point sa digmaan. Noong March 2, sinabi ni Ebrahim Jabari na sarado na raw ang strait. Ayon sa kanya, kung may barkong susubok dumaan, susunugin ito ng mga mandirigma ng Revolutionary Guard at ng kanilang Navy. Dagdag pa niya, balak din daw ng Iran na targetin ang mga oil pipelines sa mga susunod na araw. Ayon sa kanya, maaaring umabot sa $200 bawat bariles ang presyo ng langis. Maaaring may halong propaganda ang mga pahayag na ito. Ngunit may bahagi ring totoo sa kakayahan ng Iran na gumawa ng problema dahil kontrolado nila ang lugar na yon. Ngunit para maisara ang strait, kailangan nila ng mga barko sa dagat.
At yun mismo ang tinanggal ng United States sa kanilang plano. Sa pamamagitan ng pagsira sa karamihan ng naval assets ng Iran, nawalan sila ng kakayahan na harangin ang Strait of Hormuz. Sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng epekto ang kanilang mga hakbang. Ayon kay Copy Army, kahit may ilang barko na lihim na dumaraan, bumaba ng halos 80% ang normal na dami ng shipping traffic sa lugar. Matagal nang ginagamit ng Iran ang Strait of Hormuz bilang paraan para maimpluwensyahan ang ibang bansa. Sa pamamagitan ng pagharang sa rutang ito, kaya nilang magdulot ng malaking problema sa global markets. Ngunit kapag nawala ang kakayahan nilang kontrolin ng strait, mawawala rin ng isa sa kanilang pinakamahalagang baraha sa digmaan. Habang nangyayari ito, patuloy pa ring naglalabas ng mga pahayag ang propaganda ng Iran. May ilan pang ang nagsabi na nagpakawala raw ang Iran ng maraming ballistic missiles laban sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln, CVN-72. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng United States nang maglabas sila ng mga larawan na nagpapakita na ang carrier ay patuloy pa ring gumagana at nasa operasyon. Sa kabilang panig, nagpakawala rin ang Iran ng humigit kumulang 400 missiles at 1,000 drones laban sa ilang bansa sa Gulf tulad ng Qatar, Jordan at United Arab Emirates. Sa unang tingin, mukhang malaking bilang iyon. Ngunit ayon kay Copy Army, mas maliit pa ito kumpara sa dami ng armas na ginamit ng Iran matapos ang Operation Midnight Hammer noong 2025. Sa operasyong iyon, tinamaan ng United States at Israel ang malaking bahagi ng nuclear infrastructure ng Iran. Dahil dito may mga analyst na naniniwalang ang mga ginagawa ngayon ng Iran ay maaaring huling pagsubok ng isang rehimen na pilit nagpapakita ng lakas habang unti-unting humihina ang kanilang sistema. Sa huli, malinaw ang naging problema ng Iran. Hindi gumana ang kanilang naval doctrine. Ang buong plano ng Iran ay nakatuon lamang sa isang uri ng labanan. Inaasahan nila ang direktang sagupaan ng mga barko sa dagat, ngunit binago ng United States ang paraan ng pag-atake. Sa halip na lumapit sa labanan, pinili nilang sirain ang mga barko ng Iran mula sa malayong distansya. Dahil dito, hindi na nagamit ng Iran ang mga taktika na inihanda nila sa loob ng maraming taon. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang kanilang mga barko ay naging madaling target. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon para sa Iran dahil ayon sa mga opisyal ng United States, simula pa lamang ito. Noong March 2, nagsalita sa mga reporter si Marco Rubio. Ayon sa kanya, ang mga nangyari hanggang ngayon ay maliit pa kumpara sa mga susunod na hakbang ng Amerika. Sinabi niya na ang pinakamabibigat na pag-atake ng US military ay darating pa lamang. Dagdag pa niya, ang mga unang operasyon ay ginawa upang alisin ang tinatawag nilang imminent threat mula sa Iran. Habang nangyayari ito, unti-unti ring lumalawak ang digmaan sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Ang ilang grupong kaalyado ng Iran tulad ng Houthis ay nagsisimula na ring sumali sa mga pag-atake. Gayunpaman, para sa pamahalaan ng Iran, ang pinakamalaking pinsala ay nangyari na. Ang kanilang Navy na inaasahang lalaban ng matagal ay halos naparalisa sa napakaikling panahon. Inakala ng Iran na alam nila kung paano lalaban ang United States. Ngunit sa loob lamang ng 48 hours, winasak ng Amerika hindi lamang ang kanilang mga barko kundi pati ang plano na pinaghandaan ng Iran sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, unti-unti ring nawawala ang pinakamahalagang baraha ng Iran sa digmaan. Ito ang kakayahang kontrolin ng Strait of Hormuz. Kapag nawala ang kakayahang iyon, nawawala rin ang isa sa pinakamalakas na paraan ng Iran upang maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan ng langis. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang leader sa mundo na maingat na nakamasid sa bawat pangyayari. Sa Moscow, alam ni Vladimir Putin na kung tuluyang bumagsak ang pamahalaan ng Iran, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa Russia. Para sa Moscow, ang Iran ay isa sa pinakamahalagang kaalyado nito sa bansa. Kung mawala ang suportang iyon, maaaring magbago ang balanse ng impluensya hindi lamang sa Middle East kundi pati sa mas malawak na politika sa mundo. Sa ngayon, nananatiling hindi malinaw kung hanggang saan pa lalala ang krisis. Maaaring magpatuloy ang labanan, maaaring lumawak pa ang digmaan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang mga pangyayaring nangyari sa loob lamang ng 2 araw ay nagbago na sa takbo ng digmaan. At habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon, maraming bansa ang patuloy na nakatutok sa susunod na mangyayari. Dahil ang susunod na hakbang sa krisis na ito ay maaring magtakda ng direksyon ng seguridad, ekonomiya at politika sa maraming bahagi ng mundo sa mga darating na taon.